atin ay masayang-masaya itong ipinagdiriwang, ngunit tulad ng sinabi ko, iba siya. Ayaw na ayaw niyang marinig ang salitang Pasko, ni ayaw niya man lang makita ang mga dekorasyong pampasko. Nagsimula ang lahat sa isang mapanganib at nakakatakot na trahedya sa buong buhay niya. Naganap ito noong panahon ng Kapaskuhan, Disyembre 25. Please! Noel! Gumising ka, Noel! Ma'am, dyan lang po kayo. Hindi pwede pumasok. Noel! Hindi ka sana napahama ko na ilang tagal pala yung sasakyan. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko. Brooke, kamusta na po siya? Ligtas na ba siya? Ikinalulungkot ko, ma'am. Pero wala na siya. Kinasakit ng dibdib ni Chloe ang nangyari. Simula noon, naging man siya na tila ayaw matanggal sa utak niya ang nangyari noong Pasko. Namatay ang boyfriend niyang si Noel sa hit and run. Hindi niya malilimutan ang pangyayaring iyon. Doon nagsimula ang pagbabago niya. Ma'am, bili na po kayo. Ito po, magandang klaseng parol po to. Tigil-tigilan mga pagbabenta sa akin yan. Grabe naman po kayo. Paskong-pasko ang sungit nyo. Di na pinansin ni Chloe ang vendor. Dumiretso siya ng lakad. Habang siya ay naglalakad, nasa lubong niya ang kanyang best friend na namili ng mga gift para sa Pasko. Hi, friend. Kamusta na? Ano, nakabili ka na ba ng mga ireregalo mo sa Pasko? Ha? Pati ba naman ikaw? Alam mo naman, di ba? Ay, oo nga pala. Sorry, friend ha. Nakalimutan ko. Pero friend ha, grabe. Di ka pa rin nakaka-move on. Huwag mo sabihin Pasko-Pasko mo ito gagawin. Di ko alam, bes. Di ko kaya eh. Nalulungkot lang ako tuwing naalala ko yung nangyari. Oops! Friend, huwag kang iiyak ha. Nandito tayo sa kalsada. Naku, pag umiyak ka at makita ng maraming people, hay nako, sayang beauty mo. Pinapatawa mo naman ako eh. Tara na nga. Sige friend, tara. Disyembre 22. Palapit na ng palapit ang Pasko. Si Chloe ay inutusan ng kanyang ina upang mamili ng mga pang Noche Buena. Di man gusto ni Chloe ay napilitan lang siya dahil ginagalang niya ang kanyang ina. Magkahiwalay ang bahay ng mga magulang niya at ang bahay niya. Habang siya ay papuntang palengke, di niya sinasadyang may nakabunggo sa kanya. Ay. Aray! Di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ay, sorry, miss. Nagkamali. Teka lang. Nagmamadali kasi ako eh. Malilit na kasi ako sa trabaho. Anong pakialam kung malilit ka? Sungit mo naman. Gano ba naman? Che, wala akong pakialam at wala akong panahon para mapaglokohan sa'yo. Kinabukasan, Ikaw na naman? Di ko alam kung nagbubulag-bulagan ka lang o sadyang bulag ka talaga. Sorry naman oh. Ano pang gagawin ko para mapatawad mo ako? Alam ko na. Reregaluhan na lang kita sa Pasko. Pwede ba? Huwag mong mabanggit-banggit ang salitang Pasko kung gusto mo pang mabuhay. Bakit ba ayaw mo? Anong masama doon? Wala ka ng pakialam. Saka sino ka ba ha? By the way, I'm Steve Ferrer. Pwede ba? Kalma lang. Maraming tao. And you? Chloe Montilla. Malapit ka lang ba dito? Lagi kitang napapansin eh. Oo. So, dadaanan lang kita mamayang 4 ng hapon para lang makapawi ako sa'yo. Bahala ka. Okay, bye. dumaan si Steve sa bahay nila. Sakto naman magsisimbang gabi sina Sheila at Chloe. Pinilit lang siya ni Chloe noon. Sumabay si Steve at ang kanyang kapatid na si Jenny sa pagsisimba. Kuya, uwi na tayo. Saan ka ba pupunta? Dadaan lang ako sa bar ng ate Chloe mo, ha? Mauna ka na. Okay. Hindi. Sabayan mo na si Jenny. Delikado, masyadong gabi na. Okay, pero sigurado kang okay ka na? Oo, sige na, alis na. Simula noong gabing iyon, nakadama si Chloe ng kakaibang saya sa kanyang puso. Dahil kaya nakasama niya ang lalaking muling magpapaibig sa kanya? O dahil concern lang ito sa kanya dahil nga magkaibigan na sila? Hindi lang iyon ang huling simbang gabi na kasama niya si Steve.
Sa mga sumunod na gabi na kasama niya ito, ay nararamdaman niya na move on na siya sa ex-boyfriend niya si Noel. Huling araw ng simbang gabi, Na ako sa'yo'y may pagtingin. Di mo lang ito napapansin. Meron bang makapagsasabing iniisip kita? kinabukasan, Disyembre 25. Masayang ipinagdiriwang ni na Chloe at Steve ang Pasko. Nag-exchange gifts sila at kitang-kita kay Chloe na nakalimot na siya sa nakakatakot na trahedya. Simula noon, naging masaya na ang Pasko kay Chloe at tumagal ang relationship nila. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil dumating sa buhay niya si Steve. Sana ay mayroong makapagsabi man lang